Oh, Ma'am Vivian, dahan-dahan lang po ang galaw ha. Isiset natin ng maigi ang rollers nyo para talagang tumagal yung kulot. Panigurado pag uwi nyo. Patay na naman ang asawa nyo sa sobrang ganda nyo. Naku, Charlie, ikaw talagang bakla ka. Inuuto mo pa talaga ako. Pero alam mo naman na ikaw ang paborito kong parlorista. Kaya hindi mo na ako kailangang utuin pa. Aba, Ma'am Vivian, hindi ako nang uuto. Sa true lang ang sinasabi ko sa inyo. Sa lahat ata ng customer ko, ikaw ang pinakamaganda at mukha pang bata. O sige na nga, basta malaki ang tip mo sa akin ngayon. Oo nga Charlie, titipan din kita kung bibilisan mo dyan. Aba, kanina pa ako naghihintay. Stay put ka lang dyan, Ate Manilyn. Susunod ka na rito. Huwag kang mag-alala sa kulay na gagawin ko. Nako, lalabas kang dalaga sa parlor na to. Nako, yan ang gusto ko. Eh nga pala, kamusta na sila Lito at Gina, yung mga kapatid mo? Bihira ko na silang makitang nagagawi dito sa San Roque ah. Ayun, may kanya-kanya na silang buhay. Si Lito nasa probinsya na kasama yung asawa niya. Si Gina naman, busy sa mga anak niya, lumuwas ng Maynila. Minsan lang nga tumawag. Kami na lang talaga ni nanay ang magkasama ngayon. Medyo namimiss ko na nga yung mga pamangkin ko. Mabutit nandyan ka, hulog ka ng langit sa nanay mo. Pero ikaw, wala ka bang balak magjowa? Wala na siguro, sakit lang naman sa ulo yung mga lalaking yan. At bukod doon, masakit din sa bulsa. Paano ka pag tumanda? Sino nang mag-aalaga sa'yo at makakasama mo? Kung mag-asawa ka na lang kaya ng babae para magkaanak ka. Hindi talaga carry, Ma'am Vivian. Babaeng-babae talaga aketch. Pero alam mo, tama ka. Gusto ko rin namang magkaroon ng anak at gusto kong tawaging mama. Pero sino ba naman ang magbibigay ng anak sa akin, hindi ba? Kaya eto, buhok niya na lang ang aalagaan ko. Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Terry. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nagbabasa ng liham kong ito. Ako nga po pala si Charlie. Sa aming lugar, ako po ang takbuhan ng mga gustong gumanda o kahit papano ay gustong bumata. Ang muntikong salon sa aming maliit na bahay ang nagsisilbing buhay namin ni Nanay Irma. Simple lamang po ang buhay ko. Gupit dito, riban doon at kaunting chismis kasama ng mga suki. Pero sa kabila ng makulay kong mundo, merong isang kulang. Ang kulay ng pagiging isang magulang. Ang totoo niyan, madalas mainggit po ako sa mga kaibigan kong babae na isa-isa nang nagkaroon ng mga pamilya. Tulad ng isang tunay na babae, gusto ko rin pong magkaanak. Pero hindi ko akalain na ang pinakamalaking pangarap ko ay magiging mitya ng aking pinakamalaking bangungot. Muli, ako po si Charlie at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Anak Charlie, magpahinga ka naman. Mula umaga nagre-reband ka na. Huwag mong sabihing nag-aabang ka pa ng susunod na customer. Gabi na. Sobrang napagod nga po ako na Pero ang totoo, gusto ko pa sana. Nagtingin-tingin kasi ako sa kabilang kanto. Ang daming mga bagong townhouse na tinatayo. Parang gusto kong kumuha. Nako, maganda nga iyon anak. Kaso ang mga suki mo, nandito. Yun nga rin ang problema ko na Baka mamaya tama rin na silang magpunta doon. Maghanap na sila ng ibang parlor. Pero sa galing mo naman anak, siguradong magkakaroon ka ng mga panibagong suki. Ikaw pa, ang galing mo kaya. Nanay talaga sa inyo talaga ako nagmana. Masyadong magaling mang-uto. Abay, totoo naman ang sinasabi ko. Ang anak ko ang may pinakamagaling na kamay pagdating sa pagpapaganda ng buhok. Aba, kaya nga lagi akong maganda. Pero ang gusto ko lang anak magpahinga ka na. Bukas na ulit, ha? O sige nay, magpapahinga na ako. Hindi ko na kukontakin si Mrs. Samson. Sasabihin ko sa kanya, bukas ko na lang siya kukulayan ng buhok.
Matapos ang isang gabi ng nakakapagod na trabaho at matapos naming mag-usap ni nanay, lumabas ako sa may pinto para manigarilyo. Doon kasi palagi ang pwesto ko dahil ayoko pong malanghap ni nanay ang usok. Habang nagsisindi sa gitna ng dilim, para bang may nakita akong anino. Ala, ano yun? May tao ba dyan? Sino yan? Naisip ko, baka aso lang na naghahanap ng masisilungan o pusa na naghahanap ng pagkain. Pero nang sinipat kong mabuti, mystery, ang nakita ko ay isang bata. Isang batang lalaki na nakaupo sa simento sa sulok, yakap ang kanyang maliliit na binti. Sa tansya ko, nasa 3 o 4 na taon lamang siya. Ang suot niyang puting sando ay naninilaw na sa dumi at ang kanyang buhok ay tila hindi nadapuan ng suklay sa loob ng ilang linggo. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang pananahimik. Walang kakimi-kimi, walang galaw. Naku, anak! Nasaan ang nanay mo? Bakit nandito ka sa labas? Ang dilim-dilim dito at saka mahamog. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay parang 2 itim na marmol. Malalim, malamig, at tila walang emosyon. Hindi siya sumagot sa akin, mystery. Pero nakaramdam ako ng awa at pag-aalala, kaya agad ko siyang binuhat. At laking gulat ko dahil ang gaan-gaan niya. Parang mga tuyong sangalang na binalot ng balat ang kanyang katawan. Dinala ko siya sa loob ng aming bahay at nakita siya ni nanay na noon ay nagtitimpla ng kanyang gatas. Halos mabitawan pa nga niya ang baso sa sobrang gulat. Oh, Charlie, kaninong anak yan? At saka, bakit ang payat-payat at ang putla? Hindi ko nga alam na Nakita ko lang sa tapat ng bahay kanina. Mukhang iniwan. Inabando na ata ng magulang o kaya naman baka nawala kaya nagpalaboy-laboy. Tinatanong ko naman, ayaw sumagot. Hindi ko alam kung nakakapagsalita na to o hindi pa. Kawawa naman no? Kaawa-awa nga. Sino ba naman ang magulang na mag-iiwan ng kanyang anak? Kaya nga naisip ko tayo na muna ang kumupkup sa kanya. Abangan na lang natin kung may maghahanap sa kanya. Lumipas ang ilang araw, mystery, pero wala namang ibang tao ang kumukuha o naghahanap sa bata. Dahil hindi ko alam ang kanyang pangalan, tinawag ko po siyang Kael. At sa mga sumunod na araw, parang nabuhay ang bahay namin. Binilhan ko siya ng mga bagong damit, pinakain ng masusustansyang pagkain at pinatutulog sa tabi namin ni nanay. Pero si Kael po ay nanatiling tahimik. Ni isang mama o papa, wala po akong naririnig. Nakaupo lamang siya sa sulok ng salon habang nagtatrabaho ako. Pinapanood ang bawat galaw ng gunting ko. Hoy Charlie, kanina ko pa tinititigan yung batang kinuha mo. Sigurado ka na ba riyan? Bakit Bessie? May problema ba? Ang cute nga ni Kael, di ba? Ang pogi-poging bata. Alam mo, kahit tahimik yan, masunurin yan. Nauutusan ko. Yun na nga. Alam ko napapamahal ka na dun sa bata. Pero alam mo, yung pagpapalaki sa ganyan, hindi yan parang pagpapakulay lang ng buhok na pag hindi mo nagustuhan, pwede mong palitan yung kulay agad. Malaking responsibilidad yan. Ibubuhos mo yung lahat ng oras mo, lahat ng pagmamahal mo sa kanya, pati yung kakarampot mong ipon para sa kinabukasan niya. Pero paano kung... Paano kung ano? Paano kung balang araw, biglang sumulupot yung tunay niyang magulang, bawiin sa'yo? O kaya naman pag malaki na siya, hanapin niya yung pinanggalingan niya at iwan ka rin bandang huli. Kasi aminin man natin yung totoo, hindi mo siya kadugo. Napakasakit sa puso niyan, Charlie. Inaalala lang kita. Ayoko kang masaktan. Best friend kita eh. Ay, alam mo Bessie, naisip ko na rin naman yung mga sinabi mo.
Pero alam ko naman tong pinasok ko. Tingnan mo naman siya oh. Napakamusmus pa. Kung wala ako, sinong mag-aalaga sa kanya? Baka mamaya, mapunta lang yan sa mga sindikato, di ba? Ang iniisip ko na lang sa ngayon, mas mahalaga na maalagaan ko muna siya. May nagpapakain sa kanya at may nagmamahal. Kung bawiin man siya balang araw o kung magpasya siya na iwan ako, bahala na siya doon. At least ako, naranasan kong maging magulang at magmahal. Minahal ko siya ng totoo. Sabagay, tama ka naman dyan. Pag nagmahal ka, hindi ka naman talaga naghihintay ng kapalit. O siya sige, basta ha, kung sakaling may isipan mo siyang pabinyagan, ako ninang. Oo naman girl, ikaw talaga ang number 1 ninang. Kaya dapat bongga yung regalo mo ha. Nang gabi rin yun, Misteri. Dito nagsimulang lumitaw ang ilan sa mga nagbigay sa akin ng pagtataka tungkol sa bata. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Parang may narinig kasi akong kaluskos sa ilalim ng aking kama. Parang may kumakalmot sa sahig. Dahan-dahan ko itong sinilip. Laking gulat ko nang makita ko si Kael. Nakadapa siya sa dilim, may kinakabig mula sa maliit na plastic bag. Oh, Kael, anong ginagawa mo dyan? Ang dumi-dumi dyan, halika nga rito at lumabas ka. Napansin ko agad na itinago niya ang plastic sa loob ng kanyang damit. Tumayo siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata, Misteri, parang may itinatagong lihim. Lumapit naman ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang lamig nito, parang yelo. Ano bang nangyayari sa'yo anak? May tinatago ka ba? Pakita mo kay Papa, ano yung nasa damit mo? Nanatili siyang tikom, Misteri. Pero nang bitawan ko ang kamay niya, may nakita akong bahid ng pula sa palad ko. Amoy malansa, parang sariwang dugo. Teka, dugo to ah. May sugat ka ba? At saka, ano ba kasi ang tinatago mo? Patingin nga. Nilabas niya nga ito sa kanyang damit at laking gulat ko, Misteri. Dahil ang laman pala ng plastic na tinatago niya ay sariwang karne. Ano ka ba namang bata ka? Kung nagugutom ka, magsabi ka lang sa akin, ipagluluto naman kita. At saka ito nakita mo, hindi pa to luto. Hindi pa to dapat kainin. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Nagtataka man, pero ipinagluto ko na lang siya ng pritong itlog. Tinimplahan ko na rin siya ng gatas at naubos naman niya agad. Pinaalalahanan ko rin siya na huwag mahihiyang magsabi sa akin kung kailangan niya ng pagkain. Misteri, habang lumilipas ang mga linggo, tila isang himala ang nangyari sa aming tahanan. Ang dating tahimik at matamlay na bata ay unti-unting nagkaroon na ng sigla. Napakasaya namin ni Nanay Irma dahil naging makulit na si Kael. May mga hapon na bigla na lamang siyang sasayaw sa gitna ng salon habang kumakanta naman ako. At ang kanyang tawa na dati ay hindi ko naririnig, nagmistulang musikang nagpapasigla sa aming pagod na katawan ngayon. Nakikipaglaro na rin siya kay Nanay. Tinutulungan siyang mag-ayos ng mga gamit o kaya naman nagtataguan sila sa likod ng mga kortina. Maging sa labas ng bahay, nagsimula na siyang makisalumuha. Nakikita ko na siya na nakikipaghabulan sa ibang mga bata. At sa loob-loob ko, kampante na ako na nasasanay na siya sa mundong kinabibilangan ko. Pero isang hapon, Misteri, nagambala ang kapayapaang iyon. Isang malakas at matinding iyak ang narinig namin mula sa ilalim ng puno. Kumaripas naman kami ng takbo ni Nanay. Kasunod ang nanay ng kalaro ni Kael na si Aling Rexy. Nakita namin ang anak ni Aling Rexy na si Totoy. Namumula ang muka sa sobrang pag-iyak. Hawak-hawak ang kanyang braso. Pagtingin namin, may isang malaki at malalim na sugat doon. Tila marka ng mga ngipin.
Diyos ko, Totoy, anong nangyari sa braso mo? Bakit may sugat ka? Sinong gumawa niyan sa'yo? Nay, si Kael po. Bigla niya po akong kinagat. Ang sakit po, Nay. Charlie, ano ba namang klaseng bata yung inampun mo? Tingnan mo ang ginawa sa anak ko. At saka, parang hindi naman to simpleng kagat. Ang lalim-lalim. Turuan mo nga ng leksyon niyang anak mo para hindi manakit. Aling Rexy, pasensya na talaga. Baka ho nagkapikunan lang. Pasensya na kayo kung nakagat ng alaga ko yung anak nyo. Alam nyo naman, hindi pa sanay ito makisalumuha sa ibang bata. Pagpasensyahan nyo na ha. Hayaan mo, pagsasabihan ko talaga to. O siya, kung hindi ka lang malakas sa akin eh. Pero sana naman, wag nang maulit. Kawawa naman yung anak ko, tingnan mo ipapagamot ko pa to. Oo nga huwag kang mag-alala, tutulong ako, ha? Magsabi ka sa akin kung kailan mo ipapacheck up. Mabuti na lang, Miss Terry, at malapit sa amin si Aling Rexy, kaya pinalampas niya na lamang ang pangyayaring iyon. Nang malaman ito ni Nanay, agad niya po akong kinausap. Charlie anak, halika muna dito sa kusina at gusto kitang makausap. Bakit po, Nay? Tungkol ba to sa nangyari kanina kay Totoy? Pinagsabihan ko naman na po si Kael. Mukhang naintindihan naman ng bata. Pagbigyan na lang muna natin sa ngayon kasi naninibago pa siya. Hindi lang naman yon, Charlie. Alam mo naman na natutuwa rin ako at napamahal na ako sa bata. Pero napapansin mo ba yung mga kilos niya? Kaninang nagluluto ako ng adobo. Munti ko nang mabitawan yung santok. Nakita ko si Kael, kinuha yung isang peraso ng karne. Nakakahugas ko lang at hindi pa luto. Ako mang kakainin na niya. Buti na agapan ko. Kinuha ko agad. Alam mo na hindi lang naman yan yung unang beses na napansin ko yan sa kanya. Nahuli ko na rin siya isang gabi na nagnanakaw ng karne. Alam mo sa tingin ko, baka sa sobrang gutom niya sa kalsada kaya niya nagagawa yun. Siguro matagal na siyang palaboy-laboy at hindi naman niya nararanasan na ipagluluto siya ng mga magulang niya. Kaya kahit hilaw, kinakain. Palagay ko nga madalas yan magnakaw sa mga palengke. Kaya nga mas lalo akong naawa sa bata. Ganoon pa. Alam mo sa palagay ko, hindi lang pisikal na pangangailangan niya ang kailangan nating ibigay. Kailangan din natin siyang gabayan tungkol sa mga tama at mali. Kinabukasan, lalong naging kakatuwa ang mga pangyayari. Malakas ang reklamo ng kapitbahay naming si Mang Isko habang kausap niya si Nanay at ang iba pang mga kapitbahay. Grabe naman, yung mga manok ko sa kulungan, 2 ang patay. Simot ang dugo, parang tinurukan ng hiringgilya. Bukod pa roon nawawala pa ang 3. Ang tagal-tagal kong inalagaan yun para maging panabong. Tapos ngayon, papatayin lamang ng ganoon. Humanda talaga sa akin kapag nalaman ko kung sino ang gumawa sa kanila noon. Nagulat ang lahat, Miss Terry, dahil unang beses lamang nangyari ito. Ako naman, nakikinig lamang at hindi kumikibo. Napatingin ako kay Kael noon na tahimik na naglalaro sa ilalim ng puno. Napansin ko ang kanyang mga kuko. Mahaba ang mga ito at may itim na dumi sa ilalim, tila na muong dugo na natuyo na. Alam mo, kinabahan talaga ako pero pinawi ko agad ang isiping iyon. Nang hapong ding yun, habang pinapaliguan ko siya sa banyo, kinuha ko ang pagkakataong ito para pangaralan siya. Kael anak, makinig ka kay Papa ha. Tingnan mo itong sabon, amoy bulaklak. Gusto ni Papa, malinis ka palagi. O, naalala mo pa ba yung tinuro ko sa'yo? Ano ba ang tunog ng aso? Aw, aw. O, diba? Ang galing ni Papa. O, paano naman ang tunog ng pusa? Meow, meow. Kanya ng tunog ng pusa. Ang tunog naman ng manok. Tik-tilaok. Tik-tilaok. Yan ang tunog ng mga manok. Diba alam mo naman yung mga manok?
nakikita mo yun, yung nandun sa bahay ni Mang Isko nung isang araw. Eto pa, sasabihin ko sa'yo nak ha, yung mga ganong hayop, mga alaga natin sila. Hindi sila sinasaktan o pinapatay. Ang dapat sa kanila, inaalagaan. Parang yung pag-aalaga ko sa'yo. Ito, di ba? Pinapakain kita, pinapaliguan, pinapatulog. Ganon ang gagawin sa mga alagang hayop. At ano yon? Hindi sasaktan. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi to sa'yo? Kasi ang mga alagang hayop gawa ng Diyos, kaya dapat minamahal sila. Katulad ng mga ibang bata at saka yung mga magulang mo. Diba, tinuro ko sa'yo, si Totoy at saka yung ibang mga bata, hindi dapat sasaktan. Maliwanag ba yon? Tik, tilaok. Diyos mio! Ginawa mo yon? Ang galing-galing naman ng anak ko. Marunong nang gumaya ng tunog ng manok. Ulitin mo nga, tik-tilaok, tik-tilaok. Tilaok. Ang galing naman, ako. Mamaya, bibigyan kita ng ice cream dahil ang galing-galing mo. Misteri, lubos ang kaligayahan ko sa mga oras na yon. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nagtatagumpay sa pagtuturo sa kanya. At hindi magtatagal, masasanay na rin siya at magiging isang normal na bata. Hanggang sa dumating ang gabing kahit kailan ay hindi ko malilimutan. 2:00 ulit ng madaling araw. Napansin kong muli ang bakanteng espasyo sa tabi ng aking higaan. Wala na naman si Kael. Sa puntong ito, hindi na lang basta kuryosidad ang nararamdaman ko. May kung anong malamig na kaba ang gumagapang sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking flashlight at dahan-dahang lumabas. Nilakasan ko ang aking loob kahit na ang aking mga tuhod ay tila nangangatog. Sinundan ko ang bakas ng mga paa niya. Parang may tulo na hindi ko malaman kung dugo o tubig dahil sa sobrang dilim. Dahan-dahan ko itong sinundan hanggang sa makarating ako sa mismong silong ng aming bahay. Doon, sa pagitan ng mga siwang ng dingding ng kawayan, sumilip ako. Misteri, tumama sa isang tanawin ang habang buhay na uukit sa aking alaala. Isang tagpong hindi ko inakalang iiral sa totoong buhay. Nakaupo sa gitna ng madilim na silong ang isang babae. Payat na payat ito. Ang buhok ay parang mga tuyong damo na nakasabog sa sahig at ang kanyang balat ay tila nakadikit na sa kanyang mga buto. Sa tabi niya, nakaluhod ang maliit na si Kael. Dahan-dahan niyang sinusubuan ng babae. Hindi ng kanin, hindi ng tinapay, kundi ng piraso ng malansa at sariwang karne na tila galing sa mga nawawalang alaga ni Mang Isko. Napasinghap ako. Ang salarin na hinahanap sa aming lugar ay narito lang pala sa ilalim ng aming bubungan, nakatago sa diliman. At ang batang inampun ko, ang batang itinuring kong anghel, ay siya palang tagatustos ng kanyang inang halimaw. Naramdaman ni Kael ang aking presensya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dilim, ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang batang kaawa-awa. Sumalamin doon ang lalim ng isang lihim na pilit niyang binuhat para sa kanyang ina. Dahil sa matinding takot, nanghina ang aking mga kamay at nabitawan ko ang flashlight. Ang malakas na kalabog nito sa lupa at ang liwanag na tumama sa kanila ang nagpagising sa bangis ng aswang. Sa isang iglap misteri, bago pa man ako makatakbo, bigla na ako nitong sinunggaban. Kahit payat at tila butot balat, hindi hamak na mas malakas siya kaysa sa akin. Idiniin niya ako sa lupa at habang nakadagan siya, ang tanging pumasok sa isip ko ay ang aking ina. Paano na siya kung wala na ako? Sinong mag-aalaga sa kanya?
Nakita ko habang tumutulo ang malapot na laway ng aswang habang nakatitig siya sa aking liig. Handa na akong lapain at gawing hapunan. Ngunit bago pa bumaon ang kanyang mga pangil, isang maliit na tinig ang bumasag sa puot ng gabi. Nay, wag! Love ko, Papa! Dahil sa mga salitang yun, mga salitang galing sa isang batang kakaiba pero puno ng pagmamahal, tila huminto ang mundo naming dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ko ang maliit at malambing niyang tinig. Hindi ko maipaliwanag ang naramdamang init ng aking puso sa kabila ng panganib. Sa himala ng kanyang pakiusap, tumigil ang aswang. Nanlilisik ang mga mata nito, ngunit dahan-dahang bumitaw sa pagkakasakal sa akin. Papalagain kita dahil inaruga mo ang minamahal kong anak. Pero aalis na kami ngayong gabi, ngayong alam mo na ang lahat dahil hindi na siya ligtas dito sa piling mo. Nanginginig man ang boses ko. Pinilit kong sumagot. Isasama mo siya para ano? Para gawing tagakuha ng pagkain mo. Yan ba ang habang buhay niyang responsibilidad sa'yo? Ang maging mamamatay hayop para lang mabuhay ka? At sa susunod, ano na yung papatayin niya? Tao na ba? Yan ba ang pangarap mo para sa kanya? Yan ba ang gawain ng isang ina? Ako ang kanyang ina at walang makakapagbago doon. Halika na anak, aalis na tayo. Kinuha ng aswang ang maliit na kamay ni Kael at akma naman siyang lalakad patungo sa kakahuyan. Pero ang bata, hindi natinag. Nanatili lamang siyang nakatayo. Nangingilid ang mga luha habang nakatingin sa kanyang ina. Anak, bakit? Halika na, bilisan mo't baka may makakita pa sa atin. Nay, ayaw alis. Gusto ko, Papa. Misteri. Kaming dalawa ng aswang ay parehas hindi makapaniwala sa narinig. Ako, na isang hamak na bakla at parlorista, ay mas pinili niya kaysa sa kanyang sariling ina. Napaluhod ang aswang sa harap ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Nagkaroon sila ng isang sandali ng katahimikan, tila nag-uusap sa paraang sila lamang ang nagkakaintindihan. Hanggang sa dahan-dahang tumayo ang aswang at lumingon sa akin ng may halong pait at pasasalamat. Alagaan mo siyang mabuti. Balang araw, babalikan ko siya at babawiin. Sabay takbo nito ng mabilis, parang isang aninong naglaho sa dilim. Magmula noon, 2 dekada na ang nakakalipas. Kasama ko pa rin po ang anak kong si Kael. Hindi na po siya ang batang nakasando at marumi. Sa ngayon po, nagtatrabaho na siya bilang isang mahusay na empleyado sa isang printing business sa isang malaking kumpanya. Naging masaya at makabuluhan ang aming buhay sa piling ng isa't isa. Ang pagmamahal ko sa kanya ay higit pa sa dugo o anumang batas ng tao. Pero misteri, hindi ko pa rin maikakaila na may takot pa rin nananatili sa kaibuturan ng aking puso. Hanggang ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, tila nag-aabang pa rin ako sa muling pagbabalik ng aninong yon mula sa silid. Ngunit sa bawat pagkakataong makikita ni Kael ang pag-aalinlangan sa aking mga mata, hinahawakan niya ang aking kamay at sinasabi, Pa, hindi ako sasama sa kanya. May iba na siyang buhay at hindi na ako para doon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Ang mga salitang iyon ng anak kong si Kael ang tanging pinanghahawakan ko. Isang pangakong nagpapatunay
na ang tunay na pamilya ay hindi laging matatagpuan kung sino ang nagluwal sa iyo, kundi kung sino ang handang manatili sa piling mo.